So kahapon, nag-rally ulit si Ethereum. Lumampas lang ng konti sa previous all-time high bago nag-retrace ulit. Sa 5 taong view ng Ethereum USD sa trading view, makikita ang isang malinaw na multi-year breakout. Nagawa rin sa wakas makalagpas sa 2021 ceiling matapos ang mahaba-haba at mabigat na consolidation. Kaya wala ng historical overhead resistance na pwedeng pagkapitan ng sellers. Sabi naman ng ibang analyst, sa paglipad na ito ni Ethereum, BTC is exhausted, Ethereum hindi pa. Sa practical na sinasabi ng mga prop trader, ang exhausted ay tumutukoy sa pagkakapagod ng momentum. Mahina ang follow-through, laging sinasalubong ng sellers ang bawat spike at hindi makapag-hold ng breakout ang price. Habang si Ethereum ay kabaliktaran, sa ganitong mga sandali, natural ang rotation patungo sa mas malakas ang relative strength. Kaya maraming desk ang lumilipat ng exposure mula Bitcoin tungo sa Ethereum kapag nagpapakita ang it ng ganitong klaseng leadership. Binibigyang diin ng iba ang supply mechanics sa exchange. Ang exchange reserve ay tumutukoy sa mga coins na nasa wallets na kontrolado ng centralized venues. Kapag bumababa ang balance doon, lumiliit ang immediate supply na pwedeng ibenta. Kapag sumabay ang pagnipis ng liquid supply at pagtaas ng demand, napipilitan ang mga bidder na magtaas ng ask price para mahatak palabas ang mga coin mula sa off-exchange storage pabalik sa circulation. Ito ang tinatawag nilang supply shock. Hindi ito guarantee ng uptrend, pero ito ang setup kung ang scarcity ay nagpapalaki ng galaw kapag umiikot na ang momentum. Sabi naman ng iba, merong malaking weekly candle at ang mga weekend breakouts ay kadalasang nire-retrace kapag bumabalik ang normal na liquidity ngayong Monday. Manipis ang order books tuwing weekend kaya madaling ma-extend ang run. Pagbalik ng mas complete participation, madalas sinusubok i-retest ang breakout zone para ma-confirm kung naging matibay ba ang support bago muling mag-trend. Sa madaling sabi, kahit magkaroon ng pullback patungo sa area ng breakout, hindi nito automatic ibinabasura ang mas malaking bullish break na nakikita sa 5-year chart. Kasabay ng Ethereum leadership, lumilinaw din ang kakaibang structure ng kasalukuyang Bitcoin market. Malapit sa record high ang price pero tahimik ang mismong chain. Ayon sa Glassnode at sa bagong ulat ng Galaxy Research, bumagsak ang median daily fees ng higit sa 80% mula noong April 2024. Umaabot pa sa hanggang 15% ng pang-araw-araw na blocks ang nalilinis sa iisang Satoshi per V-byte at halos kalahati ng mga block ay hindi napupuno. Senyalis ng mahinang demand para sa block space. Sa nakaraang mga cycle, ang bull market ay laging may kasamang tight at fee spikes. Ngayon taon, flat ang fee curve kahit tumitibay ang price. Malinaw na indikasyon na hindi on-chain demand ang nagtutulak ng rally. Ipinapakita ng datos ang structural change. Paglipat sa spot ETF at custodians na ngayon ang humahawak ng higit sa 1.3 million BTC. At ang mga coin na nakapaloob dito ay bihirang gumalaw on-chain. Sa kabilang banda, ang retail na dating congested sa Bitcoin ay lumipat ng traffic sa Solana para sa meme coins at NFTs kung saan mas mabilis at mas mura ang execution. At ang resulta, ang price ni BTC ay mas idinidikta ng custodial inflows habang ang network usage na dating proxy ng price movement ay pumupas na. Pinakamasakit ang dinaranas ng mga miners. Pagkatapos ng halving, tungo sa 3.125 BTC na reward at fees na mas mababa pa sa 1% ng block revenue noong July. Mabigat ang pressure sa profitability, kaya't ang mga listed miners ay mabilis na lumilihis patungo sa AI at high-performance computing hosting. Mas maaga pa nitong taon, ipinunto ng Rittenhouse Research na ang pag-alis ng Galaxy Digital sa mining ay maaaring magsilbing modelo ng sektor at tila sinang-ayunan ng equity markets. Habang si BTC ay mas mababa ng higit sa 3% on year, ang CoinShares Bitcoin Mining ETF ay tumaas ng halos 22%. Mga kumpanyang tulad ng Hive, Core Scientific at TeraWulf ay nag-ulat ng Q2 na pinalakas ng HPC at AI hosting revenues. Samantalang ang mga hindi nag-diversify tulad ng Bitdeer at Bitfufu ay matindi ang exposure sa electricity cost, equipment depreciation at sa fee market na tinukoy ng Galaxy bilang anything but robust. Sa pinakapayak na on-chain economics, kung walang organic demand sa block space, hindi aangat ang fees para pondohan ang security budget. Kung mababa ang fees, malinaw din ang signal mula sa market ng equities kung saan mas maganda ang returns ng mining adjacent AI kesa sa purong block rewards. Sa tape ng price, iyon din ang sinasalamin ng market movements. Ang Bitcoin ay nagte-trade ngayon sa paligid ng 113,000, mababa ng 1.79%, matapos sumilip sa 6-week low malapit sa 110,000
price range at makaranas ng mas malawak na liquidations at volatility. Ang Ethereum ay halos pantay sa paligid ng 4,600 habang ang dovish na pahiwatig ni Jerome Powell sa Jackson Hole ay nagpalakas ng inaasahang rate cut sa September at nag-uplift ng pananaw ng asset managers para sa bagong highs ni BTC at breakout ni Ethereum lampas $5,000. Ang gold ay nag-close sa $3,371 at ang Asia Pacific risk zone ay masigla habang ang Nikkei 225 ay umangat ng 1.08% matapos ang pahayag ni Powell. Sa kabilang dulo ng adoption spectrum, tumambad ang isang mahalagang reality check mula sa isang survey ng Morgan Stanley. We are still early. Sa kabila ng pag-akyat ng price ni Bitcoin lampas $100,000 at sa malawakang pagtanggap ng Wall Street sa pamamagitan ng mga ETF, iilan pa rin sa susunod na henerasyon ng bankers at analysts ang aktwal na gumagamit at nagmamay-ari ng crypto. Sa pinakahuling intern survey ng Morgan Stanley, higit sa 500 summer interns sa North America mula June 10 hanggang 27 at 147 sa Europe mula June 26 hanggang July 7 ang tinanong. Tanging 18% ang may hawak o gumagamit ng digital assets. Tumaas mula 13% noong nakaraang taon. Ang may interest ay 26% mula 23% habang 55% ang hindi interesado, bagaman bumaba mula 63%. Ito ay sa kabila ng 11-spot BTC ETF na nakapag-ipon ng $53.7 billion mula nang mag-debut noong January ng nakaraang taon at ng Ethereum ETF na may $12.4 billion na inflow. Bukod pa rito, mabilis ding dumarami ang kumpanyang nagdaragdag ng BTC at Ethereum sa kanilang balance sheet. Si BTC ay tumungtong na sa lampas $120,000 ngayong taon at ang Ethereum ay tumama sa bagong record sa ibabaw ng $4,900 kahapon. Pansin-pansin kung gaano kalaki ang kaibahan kumpara sa AI. Sa parehong survey, 96% ng US interns at 91% ng European interns ang gumagamit ng artificial intelligence kahit paminsan-minsan. Halos lahat ay umaayon na nakakatipid ng oras at madaling gamitin. Bagaman 88% ang nagsabing kailangan pa ng accuracy improvements. Tugma ito sa overall sentiment sa Wall Street kung saan inaasahang gagastos ang tinatawag na Magnificent Seven ng humigit kumulang $650 billion sa capital expenditures at research and development ngayong taon. Sumilip din ang futuristic na pananaw sa humanoid. Mahigit sa 60% ng US interns at 69% ng European interns ang may interes na magkaroon ng humanoid sa bahay at naniniwalang may viable use case ito at papalitan ng maraming trabaho. Subalit, 36% lang sa US at 24% sa Europe ang kumbinsidong positibo ang magiging social impact. Tinataya ng Morgan Stanley na maaaring lumagpas sa $5 trillion ang humanoid market pagsapit ng 2050, kabilang ang supply chains at networks para sa repair, maintenance at support. Ayon pa sa kanilang ulat, pwedeng lumagpas sa 1 billion ang bilang ng humanoids pagsapit ng 2050 na 90% ay pang-industrial at pang-komersyo ang gamit. I-check din natin ang price action ni Bitcoin. Currently, nasa trading range si Bitcoin from $110,000 support to $123,000 all-time high. Yung price action ay pinapakita ni Bitcoin ngayon ay merong similarities noong huli itong nag-consolidate kung saan nag-form ito ng flag pattern bago magkaroon ulit ng breakout. So ganoon din ang nangyayari ngayon. Nag-create ito ng panibagong lower low, nag-bounce ng konti, medyo mahina yung bounce na ito, then nag-drop ulit siya. Pwede pa itong bumaba sa area ng order block natin bago mag-bounce ulit or hanggang dito sa 105,000. Despite the expectation of a rate cut, hindi nagawa ni Bitcoin na basagin ulit yung all-time high niya. So it's a sign of weakness at bumababa nga din yung dominance habang nananatiling mas matatag si Ethereum. It's a typical price action na nagkakaroon ng retracement after maabot ang isang milestone sa part ni BTC. At hindi ibig sabihin na this is the top of the market already. Sa tingin ko, meron pang konting ibubuga ito bago natin maabot yung rurok ng market. Okay, so yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.